Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Robin Hood Padilla, ang yabang. Ang yabang na naman at madrama itong si Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit natin nasabing mayabang at madrama? Di ba, pinag-uusapan yung Senate ko. Tapos, mayroon daw mga senador na galing sa minorya, tatawid papuntang mayorya. Sabi ni Senate President Soto, mayroon siyang balibalita na mayroong mga senador sa minorya lilipat sa mayorya. Mga 2 senador daw yan. Tapos nagganyan sila Robin Padilla saka si Bongo. Sabi ni Robin Padilla at Bongo, kahit palumipat kayo, kahit kami nilang matira, Duterte Black pa rin kami. Ayan, yun yung sabi ng dalawa. Ang sagot sagot natin doon, so what? Ano naman kung Duterte Black kayo? Sa totoo lang, nung nabalita nga na si Bongo daw ay lilipat, sabi ko, bakit siya lilipat? Iiwas siya sa mga kaso niya? Hindi naman pwede yun. Dahil natatakot na siya sa mga kaso niya, lilipat siya? Hindi maganda yon. Sa parte ng administrasyon, hindi magandang tanggapin si Bongo. Ang kapalit nun, hindi nahahabulin sa mga kaso niya. Hindi magandang dating nun. Kaya, anyway, hindi naman daw totoo na tatawid si Bongo. Nag-post yung dalawa, si Padilla at saka si Bongo ng ganun. Pero ano naman kung hindi sila hindi naman problema kung hindi totoong tatawid sila sa mayor. Hindi naman talaga dapat tanggapin sa mayorya yung dalawa na yan o kahit si Bongo. Kasi maraming atraso si Bongo, maraming kaso. Anyway, yung sinasabi ni Padilla, mayabang kasi si Padilla, sabi niya, hindi naman kami bubutuhan magna-number 1. Hindi kami magna-number 1 kung ganito kung wala namang kaming nagawa sa tao. Yun ang drama ni Padilla, yabang ni Padilla Kasi 'di ba nung elections nung 2022, nag-top na chair si Padilla. Nung 2025 naman nag-top na chair si Bongo. Yun yung pinagyayabang nung dalawa. May pagyayabang mo ba yun na nag-top na chair kayo? Nag-top na chair kayong dalawa dahil ang butante sa ating bansa ay hindi pa mga intelligent voters. Nadadala pa ng fake news, disinformation, popularidad, budol. Bakit si Robin Padilla nag-top na chair nung 22? Ay magkakampi pa noon ang Marcos at Duterte. Diba? Magkakampi pa noon ang Marcos at Duterte. Anong ginagawa ni Robin Padilla noon? Yung supporters ng Marcos kuha niya. Yung supporters ng Duterte solid sa kanya. Tapos talagang kinampanya siya ni Gloria Arroyo sa kanong mag-asawa, yung first gentleman. Ay di ba matapos yung elections, nagpasalamat publicly si Padilla kay Gloria Arroyo at kay dating first gentleman Mike Arroyo. Bakit? Sabi niya, ito ngayon ko lang sasabihin sa inyo, ang laki ng tulong ni FPGMA at saka ni dating first gentleman Mike Arroyo. Tinawagan nila yung mga kilala nilang mga politiko sa iba-ibang probinsya, syudad sa buong Pilipinas. Ikinampan niya ako. Isa pa, nagpasalamat din siya kay Chris Aquino. Kasi yung mga kakilala daw ni Chris na mga politiko, yung mga liberal, dilawan na mga politiko, tinawagan din daw para dalhin si Robin Padilla. Kaya kumbaga, nag-top na chair si Robin Padilla dahil dinala siya ng halos lahat. Marcos, Duterte, Arroyo, Aquino. Kaya, sabay pa niyan, siyempre artista ay sa ating bansa, pag artista ka, nung panahon na yan na 2022, hindi pa nakikita ng ating mga kababayan na wag na, isuka na yung mga artista na yan. Pero ngayon, nung 2025 election, sinusuka na ang artista kaya hindi na nanalo si Philip Salvador, hindi na nanalo si Bong Revilla. Yun. Hindi na nanalo yung mga artista. Bakit hindi nanalo? Dahil nakita na nila, wala ring nagawa si Padilla. Pero nung 22, yun yung dahilan bakit nag-top na chair si Padilla. Yung supporters ng Marcos Duterte nakuha niya. Supporters ng Arroyo, tinulungan pa daw siya ni Chris Aquino.
Tapos siyempre artista, o kaya nag-top na chair sila ni Bongo. Si Bongo naman, ano naman ang style? O ganun din. Kahit Duterte siya, ang packaging ni Bongo ng sarili niya, hindi siya nakikialam daw sa mga politika. Ang ano niya, magserbisyo. Ang bisyo niya, magserbisyo. Nabudol ang mga kababayan natin dun sa mga malasakit centers. Ang akala ng mga tao, si Bongo yun, kay Bongo yun. Hindi niya naman pera yun eh. Pera yan, programa yan ng gobyerno, hindi naman kay Bongo yun. Kaya lang, ang akala ng mga tao, kay Bongo yun. Kasi may mga mukha ni Bongo doon sa malasakit center. Saka si Duterte talaga ang nag-ano sa kanya ng mga malasakit center na yan. Kaya ano yon, nabudol ang mga tao. Kaya ang pinaka-problema natin, bakit sila nag-top na chair na dalawa, hindi dahil sa magaling sila, kundi wala. Ganito pa talaga ang eleksyon natin. Marami pang nabubudol sa fake news, disinformation. Hindi pa intelihente ang mga butante natin. O ngayon, magiging proud silang dalawa dahil dyan. Ha? Nag-cheer sila dahil sa kabulukan ng politika sa atin. O, yan yun. Ha? Kaya, ano ito mga kabunyog mga ngayon, ang sinasabi ni Ruben Padilla, hindi naman kami magtatap na chair na dalawa kung hindi dahil sa hindi kami gusto ng tao. Sus. Ha? Ano daw sabi ni Padilla? Ang dami daw nilang nagawa sa tao. Hindi naman daw sila magtatap na chair kung wala silang nagawa sa tao. So, ang drama mo, ang yabang at drama mo Padilla. Nanginginabang lang kayo ni Bongo kaya nagtap na chair kayo sa kabulukan ng politika natin. Yan ang totoo. Ha? Kung intelihente kaya ang mga butante natin, ha? Kung ang politika kaya natin ay matino, ha? Katulad ng mga bansa na mauunlad, hindi kayo mananalo, kayo ni Bongo. Oh. Kaya lang, yun na nga, nanginginabang kayo sa kabulukan ng politika natin. Yan ang totoo. Madaling mapaniwala ang mga kababayan natin dahil sikat si Padilla, dahil akala mo nagmamalasakit talaga sa tao si Bongo, hindi naman nakikita yung korupsyon ni Bongo, yung pagpapagamit kay Duterte, yan. Ano yan? Pero darating ang araw, mamumulat din ang ating mga kababayan sa katotohanan. Pag nangyari yun, wala na kayo Padilla, wala na kayo ni Bongo. Hindi na uubra yung mga yabang nyo. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.